Kumusta po kayo? At ngayong araw, yan, magulo yung aking pwesto ngayon dahil meron tayong ginawa. Bumuo ako ngayon ng isang bagong pedal train para dito sa aking GP50. Actually, para talaga to sa GP5, kaya ko siya ginawa. Pero naibenta ko na yung GP5 ko at papaliwanag ko yan sa susunod na video kung bakit ko pinalitan siya ng GP50. Nag-upgrade agad tayo. Mga isang tugtugan lang yung GP5, pinalitan ko na agad ng GP50. So ito yung aking ginawang pedal train. Yan. Aluminum siya. Papakita ko sa inyo yung proseso kung paano ko siya ginawa. DIY lang to. Hindi siya perfecto pero meron tayong magagamit at least. Pangalawang reason kung ba't ako gumawa ng maliit na pedal board ay syempre medyo mabigat kasi yung aking pedal board na ginagamit. Naka-tour case ako. Tapos may mga laman na mga analog na pedal. Nasa mga 11, 10 hanggang 11 pedal yung laman ng pedal board ko. So masyado ng mabigat. Nahirapan ako actually pag bumabiyahe. Lalo kapag nakamotor lang ako, nahirapan akong dalhin siya. So naisip ko dahil nakamultay naman tayo na GP50, gagawa ako ng maliit na pedal train para sa kanya. Pinili ko lang yung mga kailangan ko talaga at ito nga yung lumabas doon sa ating ginawang DIY na pedal train. Ito, napaka-compact lang ng setup na to na pwedeng ilagay sa guitar bag ko. Kasya na to, dahil maliit lang siya. Pero syempre meron tong sariling bag. Hindi gaya nung naka-tour case ako, dahil syempre kahoy yun, mabigat. Napakahirap bitbitin ng sabay yung gitara at syempre yung tour case. So panoorin nyo muna kung paano natin binuo itong ating DIY na pedal train. So gumamit tayo ng 1x2 na tubular na aluminum. Ito yung mga ginagamit sa mga pintuan at sa mga bintana. Bumili lang ako ng retaso. Ang presyo nito ay nasa 200 pesos. Bali 60 inches ang nabili ko. Angle grinder nga pala yung ginamit ko pamutol dito. At syempre kailangan natin ng riveter. Ngayon pinaporma ko na yung mga pinutol natin ng mga tubular para makuha natin yung final na sukat nung gagawin natin na pedal train. Nakapagtabas na rin ako ng mga bracket na gagamitin natin pandugtong sa ating mga tubular. So yan yung proseso ng pagbubuo ko ng pedal train. Mura lang naman nagastos ko doon. Actually, wala pang 300 pesos nakabuo na ako ng pedal train na ganito.
So sa next na video natin, papakita ko sa inyo at paparinig ko sa inyo yung ganitong setup ng ating GP50 na may kasamang mga ilang pedals na nandito. At meron tayong MIDI controller. Ito yung ating M-Wave Chocolate Plus. Pag-aaralan ko muna kung paano ko siya i-connect dito. At syempre, pag natutunan natin, i-share ko naman sa inyo kung paano ko siya ginawa. So ayan muna yung ating video para sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong panonood.